Kung hindi nyo kasi naitatanong mga ka-wonder, relate din ako sa kanilang kwento. Dahil minsan na rin akong hinamon ng mga pagsubok sa buhay. Magandang hapon, Arnold. At dito nga sa mga pinakahuling development, kaugnay nitong nangyayari ngayong sagupaan. So wala tayong choice. Para sa ating business forecast update. Bago pa man kasi ako pumasok sa media, isa lang din akong simpleng batang nangangarap. Ang nanay ko, yung pamilya nila ay mga magsasaka, tapos ang tatay ko noon nag-abroad, ganyan, OFW, ganyan. Tatanim ng palay, tapos pag nando kami sa bukid, tatanim ng mga gulay. Yun yung pang-ulam mo na. Doon ka kukuha ng pang-ulam mo, yung mga gulay, tapos may manghuhuli ng isda sa ilog. Bata pa lang, mulat na ako sa sitwasyon ng aming pamilya. At bilang panganay sa magkakapatid, kailangan kong maging matapang. Mula sa Cavite, aalis ng bahay para pumasok, luluwas sa Maynila, mag-aaral at magtatrabaho. Pasok ko sa school, 8 to 4, as student assistant. Makikita mo yung mga kasama mo minsan, papahinga pa sila, ikaw kumakayod ka na. At pag-uwi, imbis na matulog, tutulong sa maliit na karinderya ni nanay noon. Mapaisip ko parang pag inaabot ka kasi ng pagod, di ba, bigla kang magtatanong sa sarili mo, hanggang kailan ba to? So parang you only wish na, and you only pray na, di naman siguro habang buhay ganito, matatapos din to. Yung ganon. Pati pagkakaroon ng sariling telebisyon, ipinagkait sa amin ng tadhana. Wala kaming telebisyon, wala kaming TV. Nakikipanood kami ng TV sa mga kapitbahay namin na may telebisyon. At pinagsasarahan talaga kami ng bintana. Ang liit-liit siyempre tingin ko sa sarili ko. Ang liit-liit dahil mahirap na pamilya kami. Talagang parang wala akong pagmamalaki sa kung ano yung meron kaming buhay dati. Dahil sa simpleng buhay na aking kinalakihan, simple lang din ang aking pangarap. Sabi ko nga pag nakatapos ako, magtatrabaho ako sa isang factory sa amin sa Carmona. Not in my wildest imagination na nangarap ako na magtrabaho sa Manila. Pero anumang hirap ang aming pagdaanan, nananalig ako na amin din itong malalampasan. Mabisang sandata mo para makaangat ka sa buhay, makatapos ka ng pag-aaral. So, yun ang aking goal. Dahil wala, syempre kung pinanganak kayo na mahirap, sa choice, gusto mo bang maging gano'n na lang din ang buhay mo o gusto mo mangarap pa? Kaya na mabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa media, ang guhit ng aming kapalaran unti-unting nag-iba. Nagsimula bilang writer hanggang naging reporter. Sayap na nasa bahagi ng Basilan. Ang lagkit! At hanggang ngayon, ka-wonder nyo. Walang himala! Laging ang iniisip ko yung ganitong buhay, parang wow, sobrang blessing yan. Kasi hindi mo nga hiningi pero ibinigay sa iyo di ba? So, lagi mong ipagpapasalamat na I am blessed more than I can ask for. Kaya naman sa bawat oportunidad na dumarating sa aking buhay, hindi ko ito pinalalampas. Pero siyempre, hindi dyan nagtatapos ang ating mga pangarap. Dahil mayroon pa tayong gustong ma-achieve, ang magkaroon ng isang farm resort, tulad nitong Baluster Cerca. Kaya para mapanatili ang ganda nito, ang pagpa-farming, pinag-aralan ko rin. Ako ng online organic farming, yung sa Department of Agriculture. Dahil karamihan sa nakatanim dito, yung mga tinanim ko ay mga namumunga talaga. Yung parang pagdating ng pag panahon niya ay mamumunga siya, may makakain ka dahil mahilig nga ako sa prutas. Pag nakakakita ako ng ganito, yung may baging sa puno, ako talagang tatanggalin ko yan kasi pinapatay mo kasi yung halaman ko Mamunga ka na, mamigay ka ng maraming bunga. Talaga, kinakausap mo talaga dapat ang halaman. Mamigay ka ng maraming bunga, ha? Imayin mo itong pritong isda. Gigisahin natin ang bawang. Dahil na rin sa hilig ko sa pagluluto, ang next goal ko, makapagtayo ng coffee shop dito. Pag nakaluwag-luwag, maglalagay ako ng maliit na coffee shop dito. Gusto ko lang naman mag-serve ng pasta, mga meriendang Pinoy, mga ilang mga Filipino dishes, yan. At gusto ko rin ako ang magluluto. Soon, God willing, may lalagay ko na aking mini
coffee shop dito mismo. At kung ikukumpara ko yan sa buhay ko dati noon, parang 100% naman yung itinaas. Kung kausap ko yung sarili ko, sasabihin ko, I'm so proud of you. Na parang, ang dami mong pinagdaanan, ang daming challenges along the way. Parang inisip mo, no, lahat imposible eh. Parang lahat imposible. Pero parang lahat ng inisip mong imposible, parang lahat nangyari. Ganon. Kaya mga ka-wonder, tandaan, kapit lang. Samahan ng dasal, sipag at tiyaga, lahat malalagpasan. I wonder!